Yo guys, what's up? Ayan, meron na naman tayong bagong tutorial ngayon sa ating video for today's video. Alright, yan, tutorial. Okay, so meron tayong bagong ipapakita ngayon para sa mga nagbi-business dyan, printing business or tindahan man yan, para sa mga nag-uumpisa pa lang. Pwede naman sa mga matagal na sa negosyo. Kasi meron tayong ipapakita ngayon na malaking tulong to sa inyo guys. Lalo na talaga sa mga nag-i-start pa lang mag-business dyan. Sa mga nag-print. Okay? So bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa mga nakasubscribe. Maraming salamat sa inyo guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, pa-subscribe na lang po at malaking tulong po yan. Okay? So ito yung ating YouTube channel, AE Digital Design. So okay, ito yung mga video natin. Right? Okay, so tara, umpisa na natin yan. Let's go! Okay guys, so umpisahan na natin. So ito na ating price calculator. So automatic na to guys. Ayan. Sa mga nag-uumpisa pa lang, maganda to guys sa mga nag-i-start pa lang talaga ng business. Kahit ano pang business yan. Okay? So nasa printing business kasi tayo talaga. Kaya ang ilalagay natin ay pang printing na materials para ma-compute natin kung magkano nga ba yung kinikita natin. Okay? So gagawa lang tayo ng mga sample ng computation ng mga materials na ginagamit natin o mga services natin sa printing. Okay? Yan, lalagay lang tayo ng sample. So ito nga pala, itong price calculator na to ay nakita ko lang itong sa group. Yan, maraming salamat nga pala sa nag-post sa group. Yan, shout out sa inyo. Shout out sa mga gumawa na ito. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys dahil meron tayong magamit na pang price calculator para sa mga baguhan, sa mga nag-uumpisa pa lang. Kasi malaking tulong to sa totoo lang guys, okay? So gagawa tayo ng mga sample material. So ito, madadownload nyo to sa files. Ayan, nasa description. Tignan nyo na lang, andyan yung link. Download nyo na lang guys, okay? So pag inopen nyo, ito yung lalabas nyan. Ayan, so maglalagay tayo ng sample. Kunyari ay mugs, di ba? Yan ang iging sample natin ng computation sa mugs. Mug printing. Yung baso natin. So yan ang gagawin nating sample. Sample lang naman to. Okay, para lang dito malito, i-type na lang natin dito, mug. Okay, so ito, ang babaguhin nyo lang dyan guys ay yung sa amount. Ditong kahilaran nito, amount. Okay, so maraming slot yan. 1, 2, 3, 4, 5. 6 hanggang 6 na slot yan. Yan lang yung babaguhin nyo. Huwag nyo nang aalisin tong print sa ink, labor, electricity. Kasi talagang napaka-importante yan. So huwag nyo batanggalin yan. Huwag nyo na i-edit yan. I-edit nyo na lang yung presyo. Okay? So makikita nyo naman yan. So dito, sa mag printing, so kailangan natin ng mag siyempre, di ba? So lagay tayo dyan na mag. So magkano nga ba yung mag ngayon? Yung plain white, so nasa 35 ata yan, di ba? Na sublimation mag. So lagyan natin 35. Okay? Para may sample lang tayo. So 35 yan. Tapos sa mag-printing, kailangan din natin ng thermal tape, di ba? So may thermal tape din yan. Thermal tape. So palagay na natin yung thermal tape ay maliit lang naman yun eh. So palagay na natin 5 pesos yung makukonsume mo dun. Kasi dalawang maliit lang naman yun, di ba? Ipang tape mo lang para hindi siya magalaw pag nilagay mo. Okay? So kailangan din natin ng sublimation paper, di ba? Lagyan natin na sublimation paper. Okay? So i-estimate lang natin kung magkano yung konsumo natin sa isang papel. Kasi mura lang naman yung isang pad nun eh. So palagay natin ay 10 pesos na lang. Diba? Isang piraso lang naman. Hati mo pa yung sa dalawa. Kasi ginagawa ko sa isang bond paper na sublimation paper, dalawa yung nagagawa ko eh. Okay, so palagay na natin 10 pesos. So lalagay mo dyan 10 pesos. So yung mag 35, yung thermal tape 5 pesos, yung sublimation paper 10 pesos. So yung pinaka material pag magpiprint ka, 'di ba, ng ng mag printing. Okay?
So kung meron man ditong kulang, idagdag nyo na lang. Ito na lang muna ang gagawin natin para lang sa presentation natin. Okay? So sa print ink, estimate nyo na lang yan kung ilang ink yung mga gamit nyo doon. So palagay mo ay isang piraso lang yung pinag-uusapan natin guys, isang mug lang. Okay? So palagay natin 5. Diba? 5 pesos bawat ink. Sa labor naman, ang gagawin mo dyan, ang computation kasi dyan, yung sa printing, diba? Magpiprint ka, tapos magpe-press ka ng mug. So nakakapagod yun, mainit yun. So lagay mo na lang dyan ay palagay natin 20 or 30. So gano'n na lang, 30 na lang lagay natin, di ba? Sa electricity naman, ang computation naman natin, gagamit tayo sa printer, di ba, ng electric, ng kuryente. So meron din siyang konsumo at napakahalaga yung sa pag-press natin kasi malalakas din sa kuryente yun yung pang-press natin. So gagamit tayo ng kuryente. So lalagay na lang natin dyan ay estimate lang natin mga 20. Okay? So yung 20 yan sa electricity natin. Yan. So makikita niya dito sa baba, yung total cost of materials and other expenses ay umabot siya ng 105. So lahat yan, material siya na sa kayong natin, labor natin. So dito naman sa baba, yan yung suggested price. 157 or 160. So yun yung presyo ng isang mug pag nagbenta ka. So magbabawas na lang yan pag marami. Kunyari, 100 pieces, yung 157 mo, pwede mong gawin na lang mga 130. So ganoon na lang yung adjust niyan. Pero kung isang piraso lang, 157 or 160 kasi isang piraso lang naman 160 na, palagay mo 160. Okay, so dito sa gross profit niya ay meron kang tubo na 52. O kaya palagay mo na lang 60. 55, di ba? Meron kang tubong 55 sa isang baso. So yun yung magiging tubo mo. So dito sa baba, desired markup. So nilagay ko dyan guys ay 50%. Lagay mo dito kung magkano yung markup mo. So nasa sa inyo guys kung magkano yung ilalagay mo markup. Sa akin ang nilagay ko lang ay 50%. Yan. So sa 50% na yan, sa isang mug printing, ang puhunan ko ay 105. Ang suggested price niya ay 157.5. So meron akong gross profit na malinis na 52 pesos, 52.5. So ganyan yung giging computation guys. Napakadali lang gamitin to. Itong na to, price calculator natin sa Excel. Ayan. So malaking tulong to sa mga nag-uumpisa pa lang. Okay, so gawat pa tayo ng isang sample. Okay, so yung pangalawang sample natin, palagay natin yung Rush ID. So lagay natin dito para makita lang natin. Ayan. Rush ID 2x2 4 pieces. So ganyan na lang lagay natin kasi ganyan naman yung ginagawa ko. Ayan. Lagay natin no edit. As in talagang lang. Picture tapos print na agad. Ayan. So normal lang kumbaga. Okay. So yan ang sample natin. Rush ID 2x2 4 pieces no edit. So dito lagay natin materials photo paper kasi yun yung gamit Ang gamit ko ay Koyi na photo paper. Ayan. So dito palagay natin yung amount niya, estimated amount niya na magagamit natin ay palagay natin 10 pesos lang kasi maliit lang naman yun Sa 10 pesos kasi pag sa Rice ID na 2x2 mahagawa ka ng 5. Estimate ko lang to 5 na 5 pirasong tig-4. Yan, so palagay natin. Okay? Photo paper, 10 pesos. Tapos, wala naman iba, di ba? Photo paper lang, pag Rush ID. Ayan. Dito na tayo sa print ink. So, sa ink, lagay natin ay 5 pesos lang. Kasi maliit lang naman yan Di ba? Rush ID lang naman, 2x2, 4 pieces. So, sa labor, lagay natin ay 5 lang din. Kasi malit lang naman yan. Magkakat ka o gasino lang naman yon. Pwede na yon kasi pangit naman masyadong mataas. Di ba? So 5 pesos lang. Sa electricity naman, lagay natin ay 5.
So, yan na yung magiging kalalabasan yan. So, dito, total cost of materials and other expenses ay nasa 25. So, pwede mo pa i-adjust yan guys. Okay? So, pwede mong gawing sa photo paper, pwede mong gawing 5 lang para mas malapit sa katotohanan. Ayan. Okay? So, sa photo paper 5, sa print ink 5, sa labor 5, sa electricity 5. So, ang total cost of materials and other expenses ay 20. So, ang suggested price niyan ay 30 pesos. So, ibig sabihin, yung RAS ID na 2x2, 4 pieces, no edit, normal lang ay 30 pesos. So, yun ang presyo ko talaga guys dito sa akin shop. Sa shop po, ganun talaga ang presyo niyan. 2x2, 4 pieces, 30. Kasi ganun talaga. Kaya ka nga negosyo, di ba? Para kumita ka, hindi yung para malugi ka. So, depende sa inyo yan guys. So, ano lang to, sample. So, dito, sa gross profit niya ay may 10 ka na. Ayan o, 10 di ba? 10 pesos. So dito sa baba nakalagay pa rin ay 50%. So dito sa gross profit natin ay 10 pesos. So compute natin. Sa 10 pesos makagawa ka ng 5 na 2x2 na 4 pieces. So 10 ito times mo sa 5. So 50. So sa isang papel, sa isang photo paper, 50 pesos yung tubo mo. Sa isa lang yun sa isang photo paper lang yun, 50 pesos. Labas na lahat yan. Yung expenses mo, yung labor mo, yung materials, labas na lahat. So malinis na, 50 na yan. Sa isang pad, pag bumili ka ng photo paper ay 20 pieces yan. So palagay mo, 20 pieces talaga laman naman talaga nun eh. So 50, itatimes mo yan sa 20. So meron kang 1,000 na kikitain na malinis na to 1,000 nakikitain sa isang plastic na photo paper, sa isang pad. Kasi pag bumili ka nun, 20 pieces ang laman nun 20 sheets ang laman nun diba? So meron kang 1,000. So malinis na to guys labas na lahat. Labas na yung ano mo dun, labor, electricity, ink, at yung photo paper mo. Okay? So sa 1,000 na yan, iabawas na lang natin doon yung presyo ng materials natin na isang actually labas na nga siya, di ba? Ayun na-compute na nga natin siya Actually, labas na talaga lahat 'yan. So meron kang malinis na 1,000. Di ba? So, di na masama. Kung susundin mo yung presyo natin na pinakita dito. Yan. So, depende kasi yan guys sa pwesto, depende sa'yo kung magkano ilalagay mo. So sa akin, ang presyo ko sa RAS ID ay 4 pieces na 2x2 ay 30 pesos. So ito yung kalalabasan niyan. Ayan di ba? So bahala na kayo mag-explore dito sa price calculator na to dahil napakadali nitong gamitin. So nakakatuwa talaga siya gamitin dahil dito mo makikita talaga kung magkano yung tutubuin mo, kukitain mo pag meron kang isang bagay na ibinebenta. Okay? So malaking tulong to guys. Napakadali lang gamitin. Ayan. So sa may mga tanong dyan, comment lang kayo para ma-explain natin sa iba. Pero napakadali lang to guys Pag na-download nyo yung files, open nyo lang sa Excel. Ayan. Tanggalin nyo lang to. Kasi meron nakalagay dyan. Ayan. Wala ko ibang i-edit yan, yung amount lang. Ito sa baba na to, yung kulay green, wag nyo yung gagalawin yan kasi automatic na yan Ito lang sa ink, yung price ng ink, labor. Okay? Yan. So, yan lang yung magagalawin mo. Pati to, kung magkano yung markup mo, kung magkano yung desired markup mo. Sa akin kasi talaga 50% yan. So, depende sa mga nagbebenta talaga. So, nasa sa inyo yan guys. Okay? So, explore nyo na lang. Alright? So, good luck.